Nora, kakaklosi ko lang ng deal na $100 million. Dinala ko ang paborito mong rosas at strawberry cake. Sabik na akong makita ka. Miss na kita. Namimiss mo ba ako? Hello, Ginang Snow. Dalawang bagay. Una, burahin mo ang lahat ng personal kong records sa bansa. Pangalawa, tulungan mo akong palitan ang pangalan ko. Ipapadala ko sa iyo ang mga detalye sa lalong madaling panahon. Walang problema. Ginang Snow, kailan ka babalik? Gaano kabilis ito magagawa? Sa loob ng 2 linggo. CJ. Kung gayon, 2 linggo na lang. Ginang Snow, pwede ba akong magtanong? Hindi ba't ikakasal ka? Noong mga panahong iyon, isinuko mo ang kumpanya mo para kay Ginoong Xiao. Naiwan ka pa nga pagkatapos ng kasal ninyo. Isinuko ang lahat, pero ngayon, hindi ako kasal. Ano? At hindi niya kailangang malaman ito. Lahat ng ipinagawa ko sa iyo, dapat panatilihing lihim. Hanggang sa matapos ito. Huwag kang magpakita sa harap ko. Pasensya na, miss. Nakalista ka rito bilang single. Impossible. Nagparehistro kami ng asawa ko 3 taon na ang nakalilipas. Sabi ng sistema, single ka. Pero si Ginoong Xiao ay kasal. Ang kanyang asawa ay nakalista bilang ibang babae. Si Gina Queen. Kilala mo ba siya? Ethan Xiao. Hindi ba't sinabi mo na pamalit lang si Gina? Sabi mo matagal mo nang tinapos ang relasyon ninyo. Ang pala. Nagsinungaling ka pala sa akin simula't simula pa. Ethan, mag-ingat ka. Okay lang, Nora. Malapit na ako. Ito rin yung batang lalaki na minsang nagbakasakali ng lahat para sa akin. Ethan. Ethan. Huwag kang umiyak, Nora. Ayos lang ako. Nora, pag ako'y 22 na, pakasal na tayo, ha? CJ. Nora, maghihintay ako ng 2 taon para matapos mo ang pag-aaral mo. Pagkatapos noon, ako mismo ang maghahatid sa'yo pabalik. Akala ko, magiging maayos ang lahat tulad ng inaasahan natin. Hanggang sa... Nora, bakit ka bumalik? Nora. 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 Nasaan ka? Nora, hindi iyan ang iniisip mo. 2 taon mo akong hindi pinapansin. Sobrang nami-miss na kita. Kaya kumuha ako ng pamalit. Kamukha mo siya. Nora, alam kong nagkamali ako, pero sobra lang talaga kitang mahal. Kung magpapasaya sa'yo, paalisin ko na siya ngayon din. Hindi na siya muling lalapit sa Jorville. Nora, magsalita ka naman. Titirik ako hanggat hindi ka nagsasalita. Nora. Naalis ng bagyong iyon ang pighati ko. Pero hindi ang unang pag-ibig niya. Nora. 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 Nora, makinig ka. May sakit ang mga magulang niya, at nagmakaawa siya na bigyan ko siya ng trabaho. Wala akong kaalam-alam na nag-apply siya bilang assistant ko. Magaling siya, at nakapasa siya ng patas. Hindi ko basta-basta siya matatanggal. Let know, narito na tayo. Galing lang ako sa ospital. Ayos lang si Gina. Kaunting gasgas lang. Magpahinga ka na lang at alagaan mo si Nora. Ethan, hindi ba sabi mo nasa trabaho ka? Kaya pala talaga umalis ka dahil sa kanya.
Siyempre, asawa mo naman siya. Galing lang ako sa ospital. Okay lang, sige na, mga galos lang. Manatili ka na lang sa bahay at alagaan si Nora. Lanan. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo? Bawal manigarilyo sa bahay ko. Ayaw ni Nora yon. Sige na, sim ka. Sa totoo lang, hindi kita maintindihan. Halatang halata namang mahal mo si Nora. Bakit mo pinakasalan si Gina? Sabihin mo sa akin ang totoo, higit pa ba siya sa isang kapalit para sa'yo? Paano kung ganoon niya? Dati, itinuring ko siyang kapalit. Akala ko hindi ko na siya kailangan kapag bumalik na si Nora. Pero nang paalisin ko siya, halos gabi-gabi ko siyang nanaginip. Sa bandang huli, hindi ko na kinaya. Kaya ibinalik ko siya bilang assistant ko. Hindi ko kayang mawala si Nora. Pero hindi ko rin kayang bitawan si Gina. Pwede kong ibigay lahat kay Nora ng hayagan. Pero hindi kay Gina. Nararapat lang na makuha niya ang katayuang yon. Hindi ka ba natatakot na malaman ni Nora? Sa ugali niya, hindi ka niya patatawarin kung malaman niya. Kung gayon, sisiguraduhin kong hindi niya malalaman. Kasinungalingan. Puro kasinungalingan. Ethan, nangako kang mamahalin mo ako habang buhay. Sinabi mong kapalit lang siya. Paano ngayon? Sino ngayon ang tunay na kapalit? Kilala na kita mula pa ng 5 taong gulang tayo. 20 taon ng pagmamahal. Pero hindi pa rin ito kalaban ni Gina Quinn. Ethan, mula ngayon, tapos na tayo. Nora. Nora, saan ka pumunta? Bumalik ako, hindi kita nakita. Naghintay ako ng ilang oras, at hinanap kita sa lahat ng lugar. Nora. Nora. Ethan, hindi ba't nasa math competition ka? Bakit ka nandito? Isang oras ka nang hindi sumasagot sa mga text ko. Nag-alala ako. Pero, Math competition lang naman yon. Okay lang. namili ako kanina. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Sorry. Ano na ina-apologize mo? Hindi ako galit. Nag-aalala lang ako. Ay, napala. Sabi mo kahapon gusto mo ng braised ribs. Gagawa ako ngayon. Umupo ka at magpahinga. Hello. Nora, may urgent sa trabaho. Kailangan ko nang bumalik. Nakapagluto na ako ng 3 ulam. Kumain ka na, huwag mo na akong hintayin. Ethan. Sir, sundan mo yung kotse sa unahan. Ginoong Shaw, pasensya na po. Kasalanan namin. Nadulas si Ginang Queen sa shower. Dadagdagan namin ng mga nurse. Hindi na ito mauulit. Kung mangyari ulit, pasisinungalingan ko ang ospital na ito. Opo, sir. Mag-iingat po kami. Masakit ba kahit saan? Kasalanan ko lahat ito. Ang aksidente sa kotse ay isang bagay. Pero ang madulas sa shower, ganun din? Wala ka halos oras para kay Ginang Snow. Paano kung nagkamali siya ng akala? Ako ay isang malas. Anong sinasabi mo? Dito ka muna at magpahinga. Sasamahan kita sa mga susunod na araw. Pero si Ginang Snow, Ako na ang bahala. Huwag kang mag-alala. Mag-asawa tayo. Nararapat lang nakasama kita. Huwag mo nang ulit tawagin ang sarili mo ng ganoon.
Pinagpala ang pulseras na ito, 7 taon ko na itong gamit. Sa'yo na ito ngayon, ito ang mag-iingat sa'yo. Nora, baliw ka ba? Bakit mo ginawa yon? Sabi ng abot, ang pulseras na ito ang mag-iingat at magpapalusog sa'yo. Isusuot ko ito magpakailanman. Ethan, kaya ang pangako mong magpakailanman. 7 taon lang pala ang tibay. Nora, may urgent sa trabaho. Kailangan kong pumunta sa ibang bansa ng ilang araw. Huwag kang magalit. Babawian kita mamaya. Business trip o kasama mo lang ang asawa mo? Nora, nandito na ako. Namiss mo ba ako? Ang trabaho ko ay sobrang busy, at kailangan nila ako sa ibang bansa. Hindi sana kita pinabayaan ng ganito katagal. Huwag kang magalit. Hindi ako galit. Gawin mo ang gusto mo. Tapos na ako ngayon. Ang natitirang oras ko ay para lang sa'yo. May sorpresa ako para sa'yo. Sumama ka sa akin. Tara na, Nora. Tayo na. Ang bait-bait talaga ni Eshaw. Binook niya ang buong concert hall para kay Yunji, Snow. Narinig ko, inimbitahan pa niya ang paborito nitong banda mula sa ibang bansa. Eksklusibo silang magpe-perform para sa kanya ngayon. Napakamahal ng bandang ito. Ang event na ito pa lang, bilyon-bilyong dolyar na siguro ang gastos. Wala yan. Alam ng lahat na sobrang mahal ni Ishaw ang asawa niya. Neregla ka ba? Huwag kang mag-alala, ipapadala ko ang mga kailangan. Ishaw, ito na po. Bakit nandito ka? Hindi ba't si Jack ang sinabihan kong magdala? Abala po si Keith Turner sa isang proyekto. Nag-alala ako baka masakit ang tiyan ni Ken, Snow. At ayokong patagalin pa kayo. Kaya ako na lang ang pumunta. Umuulan kasi. Umuulan sa labas. Nagmamadali akong pumunta kaya nakalimutan ko ang payong ko. Pero huwag kayong mag-alala. Naiingatan ko naman ang heat pack at pads, tuyo pa sila. Ayos pa naman. Nora, pumunta tayo sa Sea-Ray.
Huwag. Huwag. Nasa labas pa po si Jon Snow. Huwag. Nasa labas pa si Emma Snow. Kalimutan mo muna siya. Naglakbay ka pa rito sa ulan. Gusto mo bang mag-alala ako? Nag-aalala lang ako. Masasaktan si Emma Snow sa paghihintay. At malulungkot ka. Gusto ko lang na maging masaya ka. Nora, kapag 22 na ako, magpakasal na tayo, okay? Okay. Nora, pwede ba kitang halikan? Esan. Sumpa ko, aalagaan kita magpakailanman. Ethan. Ginulo mo ako ng lubusan. Sino yan? Pusa lang yan. Sumama ka kay Emma Snow. Ako na ang tatawag ng taxi. Sa ganitong ulan? Huwag na, dito ka na lang sa akin. Pero si Emma Snow, Sino ang asawa mo? ikaw, Kung gayon, makinig ka lang sa akin. Nora, malakas ang ulan sa labas. Mahilig makinig ng musika si Gina, kaya pinatuloy ko siya. Esan. Gagawa ako ng salabat mamayang gabi. Nora, alam kong mahal mo ang biolin na ito, kaya binili ko ito ng mahal. Gusto mo ba ito? Emma Snow, naghirap si Kiwi Shaw para makuha ang mga instrumentong ito. Iilan ay binili sa auction mula sa mga pribadong kolektor, at ang iba ay mula sa mga museo. Ano ito? Huwag mong hilahin yan. Gina! Emma Snow. Baliw ka ba? Mag-isa kang haharap sa 30 katao. Kahit si Superman, hindi kakayanin iyon. Kinukuha ng mga tambay na yon ang pera mo. Hindi dapat nila kayo saktan. Habang nandito ako, walang sinuman ang makakaapi sa'yo. Gina! Ano nang gagawin ko? Kasalanan ko ang lahat. Hindi ko sana hinila yung lubid. Hindi sana nasaktan si Emma Snow. Paumanhin. Parusahan mo na ako. Gusto mong maparusahan? Esan, nagkamali ako. Kaya nararapat lang yon. O kaya, hindi ako makatulog sa gabi. CJ! Tawagin mo akong asawa. Ano? Narinig mo, Asawa. ngayong nagawa mo na. Dapat magtiwala ka sa akin. Ako na ang bahala dito. Huwag kang mag-alala. Esan. Nora, kumusta ka? Masakit ba kahit saan? Paumanhin. Magulo kasi, akala ko ikaw siya. Nasaan si Gina? Hindi niya sinasadya. Pero kasalanan niya pa rin. Naparusahan ko na siya. Pinarusahan mo, ha? Gutom na ako. Ano? Kunan mo ako ng pagkain.
CJ, dadalhan kita. Ano nang problema ni Nora ngayon? Ang bait-bait ni Ginoong Xiao kay Ginang Snow. Naghandog siya ng party para lang salubungin siya mula sa ospital. Narinig ko, limitadong edisyon lahat ng regalo. May mga nanalo pa sa subasta na napakataas ang tawad. Ang swerte ni Ginang Snow. Nora, galit ka pa ba? Sinisumpa ko. Nagkamali ako, akala ko ikaw siya. Anong gagawin ko para mabawi ito? Sabihin mo, gagawin ko ang lahat. CJ, tanggalin mo si Gina. Mahirap ang pamilya niya, at may sakit ang mga magulang niya. Bakit ang lupit mo? Hindi ba't sinabi mo kahit ano ay hihilingin ko? Hello, Ethan, sagipin mo ako. May grupo ng mga tambay na gustong gahasain ako. ano ang sinabi mo? Nasaan ka? Hello? Hello? Nora, nasaan si Gina? Ako ba ang pinaghihinalaan mo? Hindi, pero sinabi niya lang na may nagbabanta sa kanya. Eh ano, akala mo ako ang gumawa? Hindi ko sinabi yon. Pero ito ay emergency. Isang tawag lang mula sa kanya, nagpanik ka na. Ethan, ano ba talaga siya sa'yo? Ano ba talaga siya sa'yo? Nakataya ang mga buhay dito. Seryoso ka bang nagsiselos ngayon? Nagsiselos? Mukha ba akong nagsiselos sa'yo? Nora, wala talaga sa pagitan namin. Pero maaaring nasa panganib si Gina. Sabihin mo lang kung ikaw ang gumawa. Ulitin ko, wala akong ideya. Hindi ko alam kung nasaan siya. At hindi ako nagpadala ng kahit sino. Nora, pinarusahan ko na siya. Bakit mo ginawa ito? Ang paggulo sa isang babae ng ganoon ay lubhang kasuklam-suklam. Wala akong oras para sa mga laro mo. Sabihin mo lang kung nasaan siya. Hindi ko alam. Iisa lang ang isasagot ko sa'yo palagi. Nora, nakakadiri ka. Tingnan ang sisi ngayon. Alamin kung saan si Gina huling nakita. Nasaktan si Ima Snow. Ethan, ito ba ang ideya mo ng forever? Salamat. Anong ginagawa mo? Bitawan mo. Ginoong Xiao, nahuli na namin siya. Siya ang leader. Si Ginang Snow ang nag-utos na habulin si Ginang Queen. Ethan, kalimutan mo na lang. At saka, dumating ka naman sa tamang oras. At wala namang nangyari sa akin. Hindi pwede. Hindi ko siya sasaktan. Pero kung sasaktan ka niya, hindi ko palalampasin yon. Dahil trabahador siya ni Nora, gagawin ko siyang halimbawa. Hindi na niya ulitin to. Kung ganoon, magpakabait ka naman sa kanya. Trabahador naman siya ni Ginang Snow. Magpakabait? Hindi pwede. Dahil sinaktan ka niya. Pagsisisihan niyang, buhay pa siya.
Ethan, tama na yan. Huwag mo na siyang pahirapan. Hindi pa. Pagsisisihan mo, nakialam sa babae ko. Pagsisisihan mo to, ang pakikialam sa babae ko. Siyaw, 79 na palo yan. Mamamatay siya kung magpapatuloy ka. Alisin mo siya rito. Ethan. Ethan, masakit ang ulo ko. Dadalhin kita sa ospital. Nora, mali ako. Pasensya na sa pag-alboroto. Ayokong magkamali ka. Ako ay mananatili sa ospital para alagaan si Gina. Babalik ako kapag gumaling na siya. Ethan, nagpapanggap ka pa rin. Hindi mo ba napansing na wala ako? Ito ba yung pag-ibig na laging pinag-uusapan mo? Max Snow, nabura na ang lumang pagkakakilanlan mo. Ang bago ay handa na. Naipadala ko na ang mga dokumento. Dapat dumating na iyan sa lalong madaling panahon. Sa wakas ay makakaalis na ako rito. Nora, nang makita kita sa puting damit kanina, nagmadali ng todo ang puso ko. Nora, pakasal na tayo pagkatapos mong brumaduar, ha? Hindi na ako makapaghintay pa. Nora, mamahalin kita magpakailanman. Ikaw lang palagi. Sa airport po. Ethan, paalam na magpakailanman. Gina, uminom ka pa ng isa. Ilang oras ko ito niluto, at inalis ko lahat ng taba. Ethan, dahil nandito ka na sa tabi ko, hindi kaya magagalit si Max Snow? Hindi siya magagalit. Si Nora ang pinakamakatuwiran. 3 araw na. Walang kahit isang sagot. Nora, hanggang kailan ka magtatampo? Ethan! Tatawag ako. Ethan! Ethan! Paumanhin ang numerong iyong tinawagan.
ay pansamantalang hindi maabot. Hello, Jack. Pumunta ka sa villa ngayon. Tingnan mo si Nora. At, tingnan mo ang kalagayan ng seguridad. Opo, in Marshall. Hello, kumusta? Shaw, ayos naman ang sistema ng seguridad. Pero ano? Ito ay, walang gamit ang sistema ng basura. Sa loob ng 3 araw, ang smart home system ay nagpapakita na ang huling aktibidad ay nang ikaw ay umalis. Masyadong malinis si Nora. Imposibleng mag-iwan siya ng basura. Nasaan si Nora? Hindi siya. Umuwi sa loob ng 3 araw. Saan siya pumunta? Hindi namin alam. CJ, gets ko. Bakit ganito kasakit ang puso ko? Hindi, kailangan kong bumalik. Nora. 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 Hello. Hanapin kung nasaan si Nora. Gamitin ang lahat ng koneksyon. Kahit anong paraan, hanapin siya. Nora, ano ba talaga ang gusto mo? Hello. Shaw. Ang pagkakakilanlan ni Euria Shaw ay nabura na. Ano? Ginoong Shaw. Ang pagkakakilanlan ni Euria Shaw ay na-delete na. Ano? Ano nang ibig mong sabihin na delete? Hindi ko maintindihan. Wala nang record tungkol sa kanya. Lahat ng impormasyon niya ay nawala na. Si Kimbra Shaw, nawala na siya. Nawala. Paano mawawala ang isang buhay na tao? Hindi ako sigurado. I check mo ngayon din. Hindi ako naniniwalang basta-basta siyang mawawala ng parang bula. Opo. Ginoong Shaw, ang pasadyang kwintas na may surveillance ay handa na. Perpekto. Iwan mo dito. Opo, sir. Nora, maligayang kaarawan. Wow, ang ganda nito. Salamat. Nagustuhan mo ba? Gustong-gusto ko ito. Hayaan mo akong isuot ito para sa'yo. CJ, Bagay na bagay sa'yo. Ang surveillance. Tama. Surveillance. Ginoong Shaw, ipakita mo ang footage sa loob. Ngayon na. Opo. Bakit ang tagal? Ginoong Shaw, nakuha na namin ang footage. Kumusta? May nakita ba kay Nora? Ikaw, dapat mo itong makita ng personal. Ginoong Shaw, maghanda ka muna bago manood.
Ginoong Xiao, ayos ka lang ba? Dadalhin ka namin sa ospital. Huwag kang mag-alala. Wala siyang mahahanap. Nawasak ko na ang mga medical na record ng babaeng iyon. Oh, bura ko na rin ang surveillance mula sa villa. Siya ang may kagagawa nito. Karapat-dapat sa kanya iyon. Ethan, ikaw. Alam mong si Nora yon. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ang tao sa sako. Alam mong siya yon, di ba? Ethan, nasasaktan mo ako. Sagutin mo ako. Nagmahal lang ako ng sobra sa'yo. Natakot ako baka kunin ka niya. Hindi ko napigilan. Hindi ko nakontrol ang sarili ko. Hindi. Pakiusap. Huwag. Nagkamali ako. Pakiusap, huwag. Dalhin mo siya. Ginoong Xiao, nakita na namin sila. Pasok mo sila. Tuloy kayo. Ginoong Xiao, bakit mo kami tinawag dito? Ginoong Xiao, napunta ka sa tamang tao. Maaasahan mo kami para matapos ang trabaho. Sa tamang halaga, walang imposible sa amin. Ganoon ba? Talaga namang ganoon, Ginoong Xiao. Kung hindi, bakit mo kami tatawagin? Kasama na ang pagdukot sa asawa ko, sa mismong ilong ko. Siyempre, kahit na kung... Teka, kanino? Ang kapal ng mukha mo. Ginoong Xiao, pakiusap kumalma ka. Wala kaming kinalaman dyan. Tama, si Ginang Queen, ang umupa sa amin para magpanggap. Sabi niya, babayaran niya kami ng malaki. Sinabihan niya kami na magpanggap lang, walang, dapat masaktan. Sabi niya, kung maniniwala ka, may bonus pa pagkatapos. Kaya si Gina pala. Siguraduhin maasikaso sila. Opo, sir. Kunin niyo si Gina. Opo. Ginoong Xiao, kaawaan niyo po kami, nagkamali kami. Ginoong Xiao, wala talaga kaming alam. Ginoong Xiao. Ethan, bakit ang bilis-bilis na pagtawag mo sa akin? Wala man lang akong oras para magpalit ng damit. Magpaliwanag ka. Nako, kaya kong magpaliwanag, magpapaliwanag ako. Ethan, hindi ko ginawa to. May nagturo sa akin. Kailangan mong maniwala sa akin. Si Nora. Siya ang may pakana. Mangyaring maniwala ka sa akin. Mahal kita. Nora. Karapat-dapat sa kanya. Inaasahan na yan. Kung hindi siya bumalik, akin na sana si Ethan. Dapat patay na siya. Hinahanap niya yan. Ethan, maniwala ka sa akin. Hindi ko ginawa ang mga bagay na yon. Maniwala ka sa akin. Mahal na mahal kita. Pag-ibig. Sinasabi mong mahal mo ako. Tapos gagawa ka ng mga ganito. Hindi ka ba nandidiri? Gina, pinagsisisihan kong pinatagal kita sa paligid ko. Ano naman? Akala mo perpekto ka? Ethan, ikaw ang nagsimula nito. Ikaw ang nagpaiwan sa akin sa tabi mo. Pinaniwala mo akong mahal mo ako. Pero ikaw, pinakasalan mo ako. Pero si Nora ang iyong ipinagtanggol sa bawat pagkakataon. Sa batas, asawa mo ako. Pero parang, isang sekretong kabit ang trato sa akin. Sa anong dahilan? Gusto kong mamatay si Nora. Saka lang, magiging akin ka. Saka lang ako tunay na magiging. Rakshaw. Gina, sinabi ko na, gusto kita. At gusto ko si Nora. Pero sinubukan mo siyang patayin. Ha. Ethan.
Naririnig mo ba ang sarili mo? Ikaw ang sumira kay Nora. Ikaw. Kung hindi ka sana naging ganoon kahilahilat. Kung hindi mo sana ginustong. Pareho kaming dalawa. Paano kanya iiwan? Hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Mahal ka ni Nora. Idolo ka niya. Magkasintahan kayo mula pagkabata. Gusto niya ng buong buhay kasama ka. Hindi niya matanggap kahit katiting na pagtataksil. Pero ikaw, bulag ka. Para kanino ka ngayon nagpapanggap na tapat na mangingibig? Makinig kang mabuti. Sumuko na si Nora sa iyo. Mas gugustuhin pa niyang talikuran ang lahat at tumakbo palayo kaysa muling tumingin sa iyo. Ethan, karapat dapat ka nito. Ikaw mismo ang may kagagawa nito. Ha ha ha. Alam mo ba kung ano ang iniwan niya? Ikaw ang nagbigay sa kanya ng kwintas na iyon, di ba? Nakita mo ang footage. 79 na latigo. Hindi ba't? Lahat iyon ay mula sa iyong sariling kamay? Tama ka. Bulag ako. Kaya ngayon, panahon na para ituwid ang pagkakamaling yon. Kaya ngayon, panahon na para ituwid ang pagkakamaling yon. Ah! Bitawan mo ako. Bitawan mo ko. Ethan, hindi mo to magagawa sa akin. Mabibigyan kita ng lahat ng pera. Pera. Sa tingin mo, may pakialam ako sa pera. Gagawin kitang magsisi na ipinanganak ka pa. Ah! Oh! Oh! Siyam na latigo. Yan ang utang mo kay Nora. Dalhin siya sa asylum. Opo. Teka. Imbestigahan mo ang mga kilos ni Gina nitong mga nakaraang taon. Opo, in Marshall. Nora, naghiganti na ako para sa'yo. Bumalik ka na sa akin. Ginoong Shaw, ang ulat. Ginang Quinn. Hindi lamang, nagnakaw ng pondo ng kumpanya, at nagsagawa ng panloloko, naglipat ng bilyon-bilyong ari-arian. Siya rin, naglagay ng mga bitag para ipahamak si Yanji Shaw. Gina Quinn. Ethan, dumating ka para iligtas ako. Ethan, Gina. Alam mo ba kung bakit ako narito? hindi. Ethan, mali ako. Talagang mali ako. Mali? Ito ba ang paraan mo para ipakita na alam mong nagkamali ka? Ano? Ethan, hindi ako yun. May nagpahamak sa akin. Kailangan mong paniwalaan ako. Pakipaniwalaan mo ako. Doc Jarman, biglang pumasok si Ginoong Shaw sa kwarto ni Ginang Quinn. Ano, mahina ang loob ni Ginang Quinn, ganoon na nga siya. Tara na. Maniniwala ka ba sa akin kahit isang beses lang? Sa tingin mo ba? Maniniwala pa ba ako sa'yo? Ethan, magtiwala ka sa akin. Ethan Shaw, hindi mo pwedeng gawin ito. Mahal na mahal kita. Lahat ng ginawa ko, para sa'yo ko ginawa. Ethan, Para sa akin. Sinira mo. Ang lahat ng meron ako kay Nora dahil sa makasarili mong dahilan. Anong lakas ng loob mong sabihin yan? Gayunpaman, panahon na para pagbayaran mo ito.
Simula ngayon, ako ang bahala sa kanyang treatment plan. Ginoong Xiao, medyo malubha ang kalagayan ni Binibining Queen. Kung ma-provoke siya ulit. Ginoong Xiao, sa iyo na siya. Ethan, hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Mahal na mahal kita. Isusumpa kita, gagawin ko talaga yan. Sana hindi ka patawarin ni Nora. Ethan, Ginoong Xiao, isinailaw na namin ang mga ari-arian ng pamilya Queen. Ayon sa utos ninyo, pinagbawalan na rin namin ang kanyang mga magulang. Hindi nila mahahanap si Binibining Queen. Ang ibig kong sabihin, sige na. Ikalat ito sa mga reporter. Gusto kong sirain ang reputasyon ni Gina ng tuluyan. Nauunawaan ko. Nora, alam kong hindi ito makakabawi sa pagkasakit niya sa'yo. Pero hindi ko hahayaang saktan niya ang sinuman. Hanapin siya. Magpatuloy kayong maghanap. Huwag kayong titigil hanggat hindi nyo nahahanap si Nora. Pero, Ginoong Xiao, naubusan na kami ng mga bakas. Mag-aalok tayo ng gantimpala. Sabihin sa lahat na, mapupunta sa kanila ang Xiao Corp. Kung may impormasyon sila tungkol kay Nora, Ginoong Xiao, sundin ang sinasabi ko. Nora, saan ka man naroroon? Hahanapin kita. Ito ay isang pangako. Sige, oo. Paumanhin po, Mr. Shaw. Wala pa tayong nahahanap na bakas tungkol kay MS Snow. Nora, pakasal na tayo pag 22 na ako. Hindi ba? CJ, Xiao, sabi ng part director, hindi raw niya nakita si Kuya Xiao dito. CJ. Umalis ka. Walang saysay ito. Hindi pa siya nakarating dito. Nora, ano bang kailangan kong gawin para makita ka ulit? Ginoong Xiao, tinanong na namin ang mga tao sa kanyang kolehiyo at sa dati niyang apartment, pero wala rin siya rito. Magpatuloy ka sa paghahanap. Nora, Ethan, ikaw ang dahilan kung bakit ako nagdudusa ng ganito. Ha ha ha. Nora! Ginoong Xiao, may balita na ba tungkol kay Nora? Nora, gaano pa katagal magtatago? Miss na kita.
Ethan, gusto ko ang wedding gown na ito. Simple lang, walang mga brilyante o palamuti. Ang ganda. Pwede ko ba itong isuot kapag ikinasal na tayo? Siyempre. Pwede kang magsuot ng kahit ano ang gusto mo. Inaasam-asam ko na ito. Nora! Ginoong Shaw, magsisimula na ang salo-salo. Siya ba yon? Ethan, Sa narinig ko, dadal din siya sa salo-salo mamayang gabi. Kanina mo pa siya pinapanood. Ewayanan. Siya ba ang dahilan kung bakit ka pumunta? Ethan. 3 buwan na. At magkikita na naman tayo. Kailangan po ba ng kumot? Nora, narito ako para iuwi ka. Binibini, kailangan mo ba ng tulong? Salamat. Ayos lang ako. Kinakabahan ako kapag lumilipad. Hindi ka maganda ang itsura. Ha? Ito. Doktor ako. Salamat. Ayos lang talaga ako. Binibini, hindi ka ayos. Binibini, kapit lang. Binibini, binibini. Miss, kapit lang. Tulong. Kailangan ko ng tulong. Kailangan niya ng tulong medikal. Miss, pagsisisihan mo ang pakikialam sa babae ko. Kapit lang. Miss, gising na. Doktor, dapat na ba naming ipababa ang eroplano? Maghanda ng ambulansya. Malubha ang kanyang mga sugat. CJ, Hindi. Huwag sa ospital. Pakiusap. Mamamatay ako. Papatayin nila ako. CJ, naiintindihan ko. May rehab center ako. Dadalhin kita roon. Tibayan mo lang. Nandyan na ang ambulansya. Dr. Stark, handa na ang first aid. Sino yung babaeng iyan sa braso mo? Pasyente. Bakit kailangan niya ng personal mong? Halika, Kiki, tumulong. Rehab center, ngayon na. Malala ang kalagayan niya. Hayaan mong si Dr. Joyner ang mag-alaga sa kanya. Wag na. Ako na ang bahala. Chaya, Papunta na ako.
Ano ba talaga ang nangyari sa kanya? Dr. Stark, ako na ang bahala. Okay lang. Gising ka na. Nahimatay ka sa eroplano. Inuna kong tulungan ka. Kumusta na ang pakiramdam mo? Mas maganda na ang pakiramdam ko. Salamat. Ako si Gavin Stark. Ako ang may-ari ng rehab center na ito. Ligtas dito. Ako si Tabayanan. Dito ka na lang at magpagaling ka muna. Huwag kang mag-alala. Wala nang makakasakit sa'yo habang nandito ako. Wala nang makakasakit sa'yo habang nandito ako. CJ. Salamat. Yung sugat mo. Matagal-tagal bago ito tuluyang gumaling. Huwag kang mag-alala. Esan. Eve Stark. Alagaan mo siya. Tawagan mo ako kung may problema. CJ, G.S. Stark. Ang kakaiba nito, hindi siya kailanman nag-alaga ng mga pasyente ng personal. Maliban na lang kapag may mga partikular na operasyon. Ano kaya ang nangyayari? Dr. Stark, kailangan po namin ang tulong ninyo. Ayaw kumain ng kahit ano ni MS Dagin. Ano? Pinagtabuyan niya ang lahat ng nurse sa kanyang kwarto. Titignan ko siya. MS Ewayanan, kailangan mong kumain ng kahit ano. Hindi ka kumain ng hapunan kagabi. Naghanda kami ng lugaw para sa iyo ngayon. Ayoko. Lumayo kayo sa akin. Anong nangyayari? Dr. Stark, hindi talaga kami makalapit sa kanya. Ano nang dapat naming gawin? Ako na ang bahala. Ako ito, si Gavin. Nandyan lang sila. Huwag kang mag-alala. Hindi ka gagaling kung hindi ka kakain. Gusto mong mabuhay, di ba? Halika na. Oy, Ye Joyner. Ano ba ang relasyon ni na Izzy Stark at Dimes Davin? Bakit sila sobrang close? Hindi ko pa nakikita si Evie Stark na ganito kalambing at maalaga. Pinakain pa niya siya. Ang ganda-ganda ni Evie Stark, at siya mismo ang nagpakain sa kanya. Sana ako rin nakatira sa villa, at nagmamaneho ng mamahaling kotse. Ano ba yan kung ano-ano ang sinasabi? Tigilan niyo ang pag-uusisa sa buhay ni Evie Stark. Pero, ngayon ko lang talaga siya nakita na ganyan. Dr. Stark. Hey. Dr. Stark. Gamot ni MS The Wind. Makatutulong itong gamot sa iyong pagpapagaling.
Mula ngayon, ako na ang mag-aalaga kay Emma Dawinan. Ha? Ako na ang magbibigay sa kanya ng gamot. Sige po, Dr. Stark. Lanan. Dito, kumain ka pa. Busog na ako. Ayos yan. Inumin mo ang gamot. Masakit ba? Hindi. Huwag kang mag-alala. Mabuti rin ang lahat. Nandito ako, okay? Dito. Dahan-dahan lang. Huwag magmadali. Aray, Okay lang. Subukan natin ulit. wow, tingnan mo sila. Kukunin ko na ang pagkain mo. Salamat. Kain na tayo. Eve Stark, ayon sa pinakabagong check-up ni Ms. Davies, halos gumaling na ang mga sugat niya, at mas maganda na ang kanyang pakiramdam. Mukhang handa na siyang ma-discharge. Hintay muna tayo dyan. Ha? Ako na ang bahala sa mga preparasyon. Hi, miss. Pwede mo ba akong tulungan? Ano iyon? Pwede mo bang kunin yung saranggola ko? Ethan, ingat. Kukunin ko yung saranggola bago mo pa malaman. Ha! Ethan, Nora, huwag kang umiyak. Miss, okay ka lang ba? okay lang ako. Ako na ang kukuha ng saranggola mo, okay? Miss, ayos ka lang ba? Okay lang ako.
Tabi. Hawak kita. Ligtas ka na. Miss. Okay lang siya. Kailangan lang niyang magpahinga. Kaya pala, hindi ko na siya gagambalain. Salamat po, mister. Takot ba siya sa ilog o lawa? Enas Ewenan. Lumabas si U. Stark. Pwede ba kitang i-check up ngayon? Para ito sa pasyente sa Ward 408. May problema siya sa pag-iisip. Sa hindi malamang dahilan, nakakapagpakalma sa kanya ang latigo. Enas Ewenan. Ayos ka lang ba? Hindi. Ano na nangyari, Giles Davinen? Pigilan mo ako. Lumayo ka. Huwag mo akong saktan. Ayokong mamatay. Lumayo ka. Enas Ewenan. Huwag mo akong saktan. Ayokong mamatay. Huwag mo akong patayin. Lumayo ka sa akin. Enas Ewenan. Lumayo ka. Tama na. Stark, ano ng problema? Gusto ko lang siyang eksaminahin. Tigilan mo ako. Huwag mo akong saktan. Pakiusap, tumigil ka na. Walang nananakit sa'yo. Ikaw. Stark. Lumabas ka na. Pero, Lumabas ka. Ayos lang. Umalis na siya. Nandito ako. ha! Sa tingin ko, may sadyang nanakit sa'yo. Mukhang may tao na sinadya kang saktan. Hindi mo kailangang sagutin ako kung ayaw mo. Pero kung kailangan mo ng tulong, huwag kang mag-atubiling makipag-ugnayan sa abogado at pulis. Salamat. Pero hindi ko ito kailangan. Walang anuman. Ipaalam mo sa akin kung may kailangan ka. Stark, magsisimula na ang pulong. Stark, Ha? nagsisimula na ang pulong. CJ, tara na. Ano ang tinitingnan niya? Nabighani siya. Stark, hintayin mo ako. Matatag sila sa presyong iyon, at hindi tayo makakausad. Pero ang tinatayang halaga sa merkado ay talagang 30% mas mataas kaysa sa sinabi nila. Hindi, walang saysay ang datos. Awainan. May mali sa datos na ito. Tuloy lang. Mali ang forecast ng cash flow. Itinago nila ang isang parte ng utang nila. Kung ito ang gagamiting calculation, dapat itaas ng 15% ang actual premium. Ayan na, tama talaga si Ms. Davinen. Kaya pala nagkamali. Paano natin hindi ito napansin? Ano pa ang hinihintay ninyo? Gawin ulit ang forecast. Imbestigahan mo ang isang babae para sa akin. Gusto ko lahat ng detalye.
Tapos na ang merger deal. Salamat, Ina Rawenan. Mukhang maayos na ang paggaling mo. Pwede kang maging consultant ng kumpanya ko kung gusto mo. Kumpanya mo, Hayaan mong magpakilala ulit ako. Higit pa ako sa isang doktor. Ako ang tagapagmana ng pamilyang Stark sa Asheville. Gavin Stark. Stark Corp. Ito ba ang Stark Corp? Na mas makapangyarihan at misteryoso kaysa sa Shaw Corp. May chismis na misteryoso ang tagapagmana. At hindi nagpapakita sa publiko. Paano nangyari ito? Eksakto ang iniisip mo. Ang larangan ng medisina ay isang bagay lang na gusto ko. Balak kong sakupin ang merkado ng Jorville. Kakagawa lang namin ng branch company. At kailangan namin ng konsultant. Hindi ka ba nag-aalala na ako'y corporate base? Sinisiyasat kita. At wala akong nahanap. Ngunit sabi ng kutob ko, pwede kitang pagkatiwalaan. Gagawin ko. Wow, ang ganda niya. Sino siya? Sa tingin ko, siya ang bagong konsultan. A. Stark. Oh, Kumusta, E. Stark? maligayang pagdating. Salamat. And Matt Snow. Tandaan mo, ako si Tabayanan. Naiintindihan. Simulan na natin ang plano. At sakupin ang merkado sa loob ng 2 buwan. CJ. Ethan. Gina. Maghanda. Oras na para maghiganti. May impormasyon tayo. Nakipag-ugnayan si Ines Davin sa Novasphere, isang investment company. Novasphere. Agresibo sila, nasakop na nila ang 60% ng home market sa loob ng 1 buwan. At si Gavin ang founder. Imo Stark. Tatawagin ko ba si Ines Davin? Hindi. Ano ang dapat? Tulungan mo siya. Ano? Gamitin natin ang lahat ng resources natin para sakupin ang natitirang 40%. Naiintindihan. Ewayanan. Ano ba ang gusto mong makamit? Ayon sa mga balita, ang Novasphere, isang umuusbong na investment company, ay nasakop na ang 75% ng home market. Ngunit, misteryoso pa rin ang fifi nito. Wala pang nakakakita sa kanya sa publiko. Marami ang Enas Ewayanan, na ipalabas na ang balita. Magaling. Ano ang susunod nating gagawin? Nakabalik na ako. Oras na para tapusin ito. CJ. Isa pa. Sige, ano yon? Naniniwala ang aming staff na hindi namin aabot sa ganitong level sa loob ng 2 buwan. Kung walang tulong, ano? Mukhang may lihim na tumutulong sa atin. Sino? Ikaw. Di ba dapat itong ipagdiwang? Ewayanan, Ikaw nga talaga. Alam mo na pala, hindi naman matagal. Mga 1 buwan na ang nakalipas. bakit? Bakit mo ako tinulungan? Hindi pa tayo dati nagkikita. Pero ang dami mo nang tinulong sa akin. Gusto ko lang na maging masaya ka. Kung may handaan bukas, gusto mo bang sumama sa akin? CJ. Base sa narinig ko, pupunta rin siya sa handaan mamayang gabi. Simula kanina, siya lang ang tinitingnan mo. Ewayanan, siya ba ang dahilan kung bakit ka pumunta? Hindi. Huwag kang mag-overthink. Magsisimula na ang handaan. Tara na.
Nag-overthink na ba ako? Mabuhay. Kumusta ka? Mabuti naman, salamat. CJ. Magbibigay ako ng talumpati tungkol sa pagpapalabas ng mga mamahaling kotse sa merkado. Pangako ko, magugulat kayo. Kumusta? Gusto mo bang kumain? Hi. Sino yung babaeng yon kanina? Si Inas Ewayanat yon, ang nagtatag ng Novasphere. Novasphere. Initials yon. Nora. Bumalik na siya. Nora. Ako to. Nora. Gusto mo siyang kausapin? Hindi. Tara na. Ethan. Nagulat ka ba? Ewayanan. Yung report ng Shaw Corp na naman. Tiningnan ko lang ng sandali. Mas madalas mo nang binabasa ang mga report nila. Pinag-aaralan ko lang ang kalaban natin. Huwag kang mag-alala. Ethan. Hindi. Huwag mo akong saktan. Iligtas mo ako. Ewayanan. Huwag mo akong patayin. Ayokong mamatay. Tigilan mo na akong saktan. Huwag mo akong patayin. Huwag mo akong patayin. Ewayanan. Naririnig mo ba ako? Tumingin ka sa akin. Ewayanan, gising. Tingnan mo ako. Gising na. Makinig ka sa akin. Gising na. Ewayanan, huminga ka kasabay ko. Hoy, makinig ka. Huminga ka kasabay ko. Huminga ka. Huminga ka ng palabas. Huminga ka. Gumaganda na ba ang pakiramdam mo? Okay lang ako. Panaginip lang. Yon. Heto, tubig. Kukuha ako ng tuwalya para sa'yo. Gusto mo bang ikwento mo sa akin? Alam mo ba kung ano ang pakiramdam ng malunod? Pumapasok ang tubig sa ilong mo. Parang nasusunog ito. Tapos, hindi ka makahinga. Tubig lang ang pumapasok sa baga mo. Ang pinakamasaklap, nararamdaman mong unti-unting nawawalan ka ng buhay. Sa panaginip ko, dapat mong tingnan ito. Tingnan mo ito. Nora Snow. Ito ba ang totoong pangalan mo? At ito, Ito ang ginawa sa akin ni Ethan.
Ex-husband ko siya. Ha? Sa totoo lang, wala na kaming kinalaman sa isa't isa. Akala niya yung nasa sako ay isang tambay na ng api sa asawa niya. Pero ang totoo, ako pala yung nasa loob. Si Gina Quinn ito. Asawa ni Ethan. At ako ay tanga lang. Ikaw ba ay sinisiraan siya? Gusto kong maranasan niya ang sakit ng pagkawala. Mawawala sa kanya ang kumpanya niya. Ang reputasyon niya. At Maghiganti. Hindi ka nito magiging tunay na masaya. ano ang magpapasaya sa'yo? Kapatawaran? O kalimutan na lang? Siya ang gumawa nito sa akin. 79 na latigo. Binibilang niya habang hinahagupit niya ako. Tinitiyak niyang wala siyang nakakaligtaang isa. Hindi kita sinusubukang pigilan. Pero ayokong malunod ka sa pot. Hindi mo dapat. Hayaang ang mga latigong ito ang magtakda ng buhay mo. Ipakita mo sa akin ang buong plano. Mo. Kung makakatulong ito para makalimutan mo, at magsimula ulit, tutulungan kita. Ito na, ang pinakabagong impormasyon tungkol sa Shaw Corp. Sa ngayon, napipilitan si Ethan na ibenta ang mga ari-arian para punan ang puwang. Na iniwan ng mapaminsalang pagnanakaw ni Gina. Sa puntong ito, sira na talaga. At ngayon, pupunta tayo sa Yun na iyon. Gavin, baka makalaban mo ang Shaw Corp kung tutulungan mo ako. Hindi pa huli para umatras. Kapag nagdesisyon na ako, hindi na ako lumingon pa. CJ, hindi ka man lang nakatulog. Magpahinga ka muna ngayon. Nagsisimula pa lang tayo. Huwag mong pabigatan ang sarili mo. Max Snow, bumagsak ng karagdagang 5% ang stock ng Shaw Corp. Nag-aalangan ang mga investor sa mga desisyon ni Ethan kamakailan. Magaling. Ipagpatuloy ang pagbebenta ng mga Shaw Corp bonds na hawak natin. Pero, tayo rin ang madadamay kung mabangkarote ang Shaw Corp. Ayos lang. Kaya ko to. Ethan, masaya akong panoorin na unti-unti kang mawala ng lahat. Ginoong Shaw, ano ang dapat kong gawin? Ginoong Shaw, sakuna ito. Ginoong Shaw. Nalaman mo na ba kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito? Ginoong Shaw. Ito ay isang umuusbong na kumpanya ng pamumuhunan sa Selvoria. Pero malakas ang koneksyon nito. Hindi namin malaman kung sino ang tunay na may-ari. Ano ang pangalan? Nova Sphere. Sinora ito. Binibining Snow, tungkol sa pangako mo sa akin. Bahagi lamang ito. Kapag natapos na ito, makakakuha ka pa ng higit. Huwag kang mag-alala. Ginagamit ni Ethan ang kanyang mga pangunahing patente upang patatagin ang presyo ng stock. Ang kailangan ko lang gawin ay, Hindi. Tinutulungan mo siya. ano, Tulungan mo siyang patatagin ang presyo ng stock. At ipaisip mo sa kanya na, tapos na ang krisis. Pagkatapos, kapag nabawasan na ang kanyang pag-iingat, wawasakin natin siya.
Anong nangyari? Imbestigahan mo ito. Opo, sir. Xiao, nahanap ko na. May mga dinalang partner si Kimon Stanton. Lucas. Paano niya nagawa? Hindi sigurado. Pero nakakuha tayo ng pondo. Nabawasan na ang pressure. Hindi. May mali. Imbestigahan mo ito. Alamin kung anong mga kumpanya ang kinontak niya. Bilisan mo. Opo, sir. Heto. Alam kong maghihinala si Ethan. Ititigil na ba natin? Pwede namang hintayin. Gusto kong personal akong pagmakaawa ni Ethan. Masamang balita. Xiao. Disgrasya ito. Nagkunsabahan ang mga kumpanyang iyon. Sila. Ano ba yan? Lahat sila. Ay umatras na. Ano? Paano nangyari yon? Nasaan si Lucas? Hindi ko na siya makontak. Kanino ang mga kumpanyang iyon? Nalaman mo ba? Opo. Iba't ibang kumpanya ang may-ari. Pero lahat ay pag-ari ng Novasphere. Sabi ko na nga ba? Tabi, papasukin mo ako. Paumanhin po, may utos kaming hindi ka papapasukin. Bakit? 3 araw na akong naghihintay. Wala yon, dapat umalis ka na lang. CJ. Hoy, tigil. Ginoong Xiao, kailangan mong umalis. Ginoong Xiao. Ginoong Xiao, pwede kitang ipaaresto sa pagpasok mo sa opisina ko. Nora. Alam kong ikaw yon. Devin ang tawag sa akin. Devin ang pangalan ko. Pwede rin ang Ginang Snow. Alam ko ang totoo tungkol kay Gina at sa ginawa niya. Siya ang nag-ayos ng lahat. Niloloko niya ako. Akala ko talaga ikaw ang umarkila sa mga yon para saktan siya. Kung alam ko lang, hindi ko. Ano? Hindi mo sana ako itinulak sa bangin. O hinagupit hanggang sa magkapasa-pasa ako. O dinurog ang daliri ko gamit ang sarili mong paa. Gusto mo pang panoorin? Marami pa akong mga clip na ganito. Tulad ng clip, nayakap-yakap mo si Gina, at sinabihan mo siyang tawagin kang asawa. Paumanhin. Pasensya na. Sumpa ko. Hindi ko alam. Nora. Ano bang kailangan kong gawin para patawarin mo ako? Pirmahan mo ito. Bibilhin ko lahat ng shares mo ayon sa presyo sa merkado. Ang habol mo ba ay ang Shaw Corp? Hindi. Ang gusto ko ay ibigay mo sa akin ang Shaw Corp ng buong buo. Pagkatapos, unti-unti, wawasakin ko ito habang pinapanood mo. 3 araw ang ibibigay ko sa iyo para magdesisyon. Pero, Ethan, ang totoo, wala ka sa posisyon para makipagnegosasyon sa akin. Buwasan ang New Energy Division at isama ang mga medical group sa Shaw Corp. Tungkol naman sa ibang mga kumpanya, hayaan mo na sila. MS Twin. Ang brand ng Shaw Corp. Shaw Corp. Simula ngayon, tapos na ang Shaw Corp. Kayo pa rin ang magiging sifi ng kumpanya. Ngunit, mula ngayon, wala nang kapangyarihan si Ethan na magdesisyon ng kahit ano. At, kailangan niyang magsumite ng work report sa akin araw-araw. Ano? Hindi ka ba kontento?
Ay Xiao, narito ang iyong mga gawain para sa araw na ito. Punasan ang company sign. Diligan ang mga halaman sa opisina. Asikasuhin ang mga bisita. Hoy, ako na. Nandito ka na. Elenan, anong pakiramdam? Alaynan. Parang, mas malungkot kaysa sa inakala ko. Pero, masaya ako, Gavin. Talagang masaya ako. Alam ko. Ewayanan. Anong gusto mo? Ako. Alam mo, gusto kong magpinta. Pero hindi ako pinapayagan ni Ethan. Ewayanan. Ang taranta mo pa rin maghiwa ng stick. Parang kalaban ang hinahawi. Eldeneth, siguro nga. Kunin mo na lang tong akin. Gusto mong pumunta sa isang art exhibit? Art exhibit. Elenan, sab mo kasi gusto mong magpinta. Kailan ko ba nasabi yon? Anong gusto mo? Gusto kong magpinta. CJ. Gawa ito ni Astrid Mosby. Narinig ko, simbolo raw ito ng karnabal. Karnabal. Mas bagay ang kikalungkutan. Hindi ka mag-iisa. Nora. Sino siya? Ginoong Xiao, kailangan ko pa bang ulitin sa iyo? Ang ginagawa mo ay panggugulo at panghaharas. Sagutin mo ako. Sino siya? Si Gavin Stark iyon, ang kasama ko. O sa totoo lang, ang magiging asawa ko. Ewayanan. Ikaw na ang bahala kung paano mo intindihin yan. Asawa. Hindi pa tayo diborsyado. Diborsyo. Nakalimutan mo na ba? Peke ang kasal natin. Kailangan mo pa bang ulitin ko? Ang tunay mong asawa ay nasa mental institution ngayon. Ginoong Xiao, kung patuloy mong guguluhin ang nobya ko, magfa-file ako ng restraining order. Akin si Nora, lumayo ka sa kanya. Sa tingin mo ba? Ay sobra na ko sa kanya? Hindi man lang ito kalapit. Sa masasamang ginawa niya sa'yo. Tama ka. Tingnan mo. Doon. Si Vega yon. Nakikita ko. Ewayanan. Esan, Seryoso ka ba? Sa sinabi mo, anong ibig mong sabihin? yung parte. Tungkol sa magiging asawa. Ano sa palagay mo? Uwi na tayo. Esan, Nora. Ginawa mo to para galitin ako, hindi ba? Alam kong hindi mo ako kayang kalimutan. Kaya ka nakahanap ng tulad niya para sirain ako. Tama ba?
Nora! Nora, pwede ba tayong mag-usap sandali? Palabasin niyo siya. Hoy, bitawan niyo ako. Nora, teka. Nora! Ginoong Shaw, tatawagan namin ang pulis kung magpapatuloy ka. Nora. Alam kong sobra akong nagkamali. Patawarin mo ako. Pwede tayong. Ethan, sa tingin mo, magiging epektibo pa to. Hindi man lang ako nakapagmakaawa nung binali mo ang mga buto ko. Umalis ka na. Ayokong makita ka ulit. Nora. Hello, Ginoong Shaw. Ang cross-border system ay nag-freeze ng iyong mga account. Kasama na ang iyong mga trust fund. Na-suspend din ang lahat ng iyong credit card. Nora. Wala ka talagang awa sa akin. May espesyal na segment tayo ngayon. Samahan natin si Ginoong Shaw na magbabasa ng isang business piece para sa atin. Basahin mo. Bakit hindi ka nagsasalita? Ipakita mo sa lahat ang iyong talento sa pagsusulat. Nora. Nang makita kita, na nakaputi ngayon, parang nabaliw ang puso ko. Pakasan na tayo. Pagka negatibo 22 ko na, hindi ba? Nora. Mahal kita magpakailanman. Mahusay. Napakagaling. Ang galing ng sulat mo. Sayang lang. Puro kasinungalingan lang pala. Nora. Sandali. Anong nangyari? Magkasintahan ba sina Ginoong Shaw at Binibining Davinan? Sa tingin ko, si Binibining Devin ang Nora na sinasabi ni Ginoong Shaw. Ibig sabihin, si Binibining Quinn. Hindi ko akalain na ganito pala si Ginoong Shaw. Ang galing talaga na umasenso si Binibining Devin. Karapat-dapat lang sa kanya ang ganitong katapusan. Tama. Karapat-dapat lang sa kanya yon. Nakakagalit. Tingnan mo ito. Mamamatay yan. Kung magpapatuloy pa. Tapos, Nora. Kailan ka pa naging ganito ka mapaghiganti? Hindi ba't nawalan na siya ng lahat? Hindi ba? Sapat na yung araw-araw siyang nag-uulat sa'yo. Kapag nasa iin na ba siya sa kakalang masaya? hindi ko naman siya pinilit. Karapat-dapat lang sa kanya yon. Talaga? Bakit hindi mo ako tinitigan? Bakit ayaw mo akong tingnan? Nora, nakapag-move on ka na ba? Kay Ethan? Bakit ayaw mong aminin na lumagpas ka na sa linya? Gavin, alam mo ba ang ginawa niya sa akin? Alam mo ba? Alam ko. Paano ito naiiba? Sa ginawa sa'yo ni Ethan noon, Ako, mawawala ka sa sarili mo. Kung hahayaan mong lamunin ka ng galit, ano ang dapat kong gawin? Ano pa ang magagawa ko? mag-move on ka. Bitawan mo na at magsimula ulit. Nandito ako para sa'yo. Magsimula tayong muli, hindi ba? Mas ewenan, ang mga dating empleyado ng Shaw Corp ay nakipagtulungan sa ilang kumpanya para agresibong bilhin ang ating mga shares na pwedeng ipagbili. Kailan? Kanina lang kalahating oras ang nakalipas. Nakakuha na sila ng 12% ng shares. At tuloy-tuloy pa rin sila. Siya ang leader. Ito ay controversial. Inaayos namin ang mga bagay. At kinukuha ang dati naming pag-ari. Lucas. Magpulong tayo at mag-isip ng paraan. At saka, alamin mo na kung saan galing ang pondo niya. Huwag mo nang intindihin. Mula pa noong una, peke na siguro si Lucas. Ano? Akala mo, tapat siya sa Shaw Corp. Mali ka. May sarili siyang agenda. Kunin mo ang kotse. Ha? Saan ka pupunta? Hahanapin ko si Ethan. Nagulat ako na. Nandito ka para personal na inspeksyonin ang trabaho ko. Ipaliwanag mo ito.
Wala akong ideya. Para sa iyo nagtatrabaho si Lucas. Lumipas na yon. Tulad ng ating relasyon. Gusto kong tulungan mo akong ayusin ang gulo na ito. Bakit? Ikaw lang ang nakakaalam kung paano gumagana ang dating Shaw Corp. CJ. Ito ang kanilang network at connection. Magagamit mo ito laban sa kanila. Alam mo na mangyayari ito. Tara na. Gawin na natin ito. Bago pa mawala ang kumpiyansa ko. Nora, baka ito na ang huling pabor na magagawa ko para sa'yo. Nakuha na ninyong lahat ang pabuya ninyo sa pag-alis. Simula ngayong araw na ito, wala na kayong kinalaman sa Shaw Corp. MS Snow. 30 taon na kaming nagtatrabaho rito. Kaya nga doble ang pabuya ninyo. Sa halip na ipadala sa mental asylum tulad ni Gina. May iba pa ba? Nora, talaga bang imposibleng tayo ay magbalikan? Nora, may dala akong mga strawberry para sa'yo. Ethan, ang galing mo. Anong nangyari sa'yo? Ano nang gagawin natin? Pupunta tayo sa ospital. Ayos lang. Magiging maayos ako. Kainin mo ang mga strawberry. Sariwa at masarap ang mga ito. Alam mo ba kung anong nasa isip ko noong ako'y? Nasas ako. Sana itiningnan mo ako. Kahit isang saglit lang. Pero hindi mo ginawa. Kaya ang sagot ko sa tanong mo ay, hindi. Ano nang dapat kong gawin? May iba pa bang paraan? Magpatuloy ka sa buhay. Kalimutan mo na. Gavin, tama ka. Dapat nga akong magpatuloy sa buhay. Tatlong araw nang nakaluhod si Ishaw. Sinabi ng pari, burahin mo iyon. Ayoko nang marinig ang anumang bagay tungkol sa kanya. Alaynan. Ibigay mo sa kanya, CJ. Ginoo. Ang pagkahumaling ay nakakasakit sa iba at sa sarili mo. Nora. Ethan. Nandito ka na sa wakas. Heto. Nora, dapat ay umuwi ka na. Mainit dito sa labas. Pasensya na, naabala ako. Ayos lang. Sinabi kong maghihintay ako dito para sa iyo. Mag-aalala ako kung hindi kita makita. Nora, tag-init na naman. Maghihintay ka ba para sa akin? Gusto ko sanang ipakita ito sa iyo pagkatapos. Pero ang hirap na makipagkita sa iyo nitong mga nakaraang araw. Reklamo ba ito? Formal na reklamo ito. Iniwasan mo ako ng mahigit 3 araw.
Ano to? Takpan mo ang mga mata mo. At magbilang ka hanggang 3. Pwede ka nang tumingin ngayon. Ang lahat ng kita ay gagamitin para sa pananaliksik sa IDS. Kasama na ang sayo. Nora, nahulog sa lupa ang saranggola. Nora, hindi ako nasasaktan. May ideya ako, gagawin nating saranggola ang ating secret code. Secret code. Kapag nagalit ka sa akin, sasabihin ko na, nahulog sa lupa ang saranggola, at papatawarin mo ako, okay? Ethan, papatawarin kita. Ngayon, ako naman ang hahabol sa'yo. Gavin, magkita tayo sa lounge. Itinago mo ang singsing sa pangalawang drawer ng dressing room. Dalhin mo rin dito. Kailan mo nalaman? Nakalagay ng hindi sinasadya ang pundasyon sa kamay mo. Nang sukatin mo ang sukat ng singsing ko. Gavin, utos ito. Pumasok ka at mag-propose ka agad sa akin. Akala ko gusto mo ng malaking kasal. Natutunan ko na. Ang kapayapaan lang ang mahalaga. Enas Ewayanan, may nagpadala nito sa iyo. I donate mo. Itatago ko ito bilang paalala. Hindi asawa ako ni Ethan. Tingnan ninyo ako. Mas maganda ako sa kanya, di ba? Maganda ako. Ang ganda-ganda ko. Aray. Ayan na naman siya. Maganda ako, di ba? Ha ha ha. Ay. Ano ito? Sino ang nagbigay nito sa akin? Anonymous gift ito. Arf. Hindi. Hindi. Ha ha ha.
Tignan mo. Maligayang bati sa mo. Kumpara sa grand gesture ni Ethan noon. Paano ako? Malayo pa. Ha? Mas magaling ka ng malayo kaysa sa kanya.